For today's video po, ito po yung gagawin natin ngayon at i-demo ko yung paano gumawa ng linolowered na sasakyan. Tulad po nitong Hondang to, nagawa na po ito dito at na-lowered na rin to. At ito po ang magiging sample natin sa pagda-demo. Ginawang sample ko para sa mga lowered. Ito po naman yung ginawa natin. Linolowered po ng iba, pinutol yung spring kalahati. Kaya pag hindi na kumakarga yung spring at wala ng tension dito sa shock, makikita nyo rin po kung paano nila ginawa. Kakakalasin ko itong shock para makita nyo kung paano nila ginawa itong pang-lowered. Kaya parang gareta po pag ginagamit mo, konting bako po parang nalalaglag yung mga gamit sa mga pang-ilalim nito, yung mga linolowered nila. Tapos linagyan po nila ng rubber lip goma, yung lip rubber para kumarga, pero wala po siyang kwenta dahil nga maiksi itong kanilang ginawang spring na pinutol. Kahit yung shock po, hirap na hirap maglaro yung shock dito dahil nga napakaiksi, wala ng control itong shock, kaya hirap na hirap po yung shock at nasira po yung shock dahil nga sa wala siyang suporta na nakukuha dito sa spring na ginawa nila. Sobrang putol po, kahit itong base ng shock po, base ng mounting, base ng spring, pumasok po, lumaki yung butas dahil persado po, kaya hindi na rin magagamit itong base na ito. Yan po, kinakalas ko na po yung shock sa taas. Kakalasin natin para mapakita ko sa inyo kung paano ang ginawa nilang paglo-lowered. Talaga po grabe, sinira yung sasakyan ngayon. Gusto raw pumalis ng may-ari na yung ingay. Paano natin maaalis yung ingay? Sabi ko ganito yung mga spring mo shock sira, mga spring mo putol. Sabi ko maalis yan pag ginawa nating ibalik ang mga stock niya. Ayan po yung rubber lip na linagay nila. Tingnan nyo po, wala pati rubber lip, wala siyang kwenta. Yun, nahulog na po. At tingnan nyo po yung shock, yung taas na shock at saka yung spring. Tingnan nyo po kung may kumakarga sa shock. Wala po talagang sinira po yung sasakyan. Hindi naman po ako naninira, pero tingnan nyo po yung nagawa nila. Tapos ayun po, tingnan nyo yung taas na shock at saka bago yung mounting, tsaka yung pinaka base na shock. Yan po, sira na yan, no? Ayan po siya, mga lowered na yan, no? Tapos nasisira pa kagad yung mga shock. Tapos mamumroblema ka pa po sa mga daan na mga matataas yung hams, kaya nakakumbok. Yan po yung mga linolowered. Maganda nga po tignan yung lowered, kaso kung marami kang pag-maintenance, pwede siya. Kaso kung tulad nito, babae yung may-ari, tapos sinatid yung mga anak niya, maingay na sa daan, lumalagutok pa. Tapos tulad nito, hindi na lumalaban yung nasira yung mga shock niya. Tapos yung ayun po, tingnan nyo po, ayan yung, tapos linagyan nila ng pampataas. Ayan, linagyan nila ng pampataas. Ayan po, linagay nila yung lifter, rubber lip, wala rin to. Ay linagyan, pinalower, tapos lagyan mo ng rubber lip, lalong magkakaloko yung sasakyan mo. Pag tinaas lang ng konti, kaya nalubak na nakakalas to, nahuhulog. Ay tapos hindi nawawala yung hindi na lumalaban yung spring, kaya ang cause nito maingay. Tapos laging nasisira yung shock dahil walang kumokontrol sa shock, walang nag-aantabay para sa laro niya. Persado siya, pag nalubak ang shock ang kawawa. Yun po, wala siyang walang silbi itong spring. Buti inalis na lang yung spring para hindi maingay. Shock din nung nagdadala eh. Yan po ang cause ng lowered. Nakakaporma po, kaso po hirap yung sasakyan.
hirap yung nagmamaneho. Kaya hindi ko naman po inaano yung gusto sa lowered, kaso yung pong depekto siyang pinapakita ko. Conforme po kasi sa lino-lowered at paglo-lowered. Ang paglo-lowered po, kinukuha yung clearance kung ilang ng kayang i-lowered mo at hindi maingay dito sa pag inassemble mo. Kailangan may tension pa rin yung shock kahit konti, ay yung spring kahit konti, may tension pa rin para gagana siya. Pagbaba mo ng, pag nakataas siya, pag linagay mo siya, pagbaba mo ng shock, may ko-control pa kahit konti dito sa shock. Sakto-sakto lang po sa pagyuko ng shock. Bago bumaba yung shock, sakto-sakto nakantabay itong spring. Para po, pag naglaro siya at may aantabay sa shock, hindi persado yung shock. Yan po. Itong ginawa naman po dito, pinutol lahat. Pagbaba ng hindi pa rin maaabot itong spring na shock kahit na mag-bounce siya. Iwan pa rin yung spring, kaya maingay na, napipersa pa, parang kumukutog na nahihiwalay. Yan po, kaya sinira pati yung base nung yung base nung mounting shock. Ayan po, yan po ang pati likod. Kasi po pag ginawa mo yan, kailangan 4. Pag nag-lowered ka, pare-parehas yung distansya, parehas ang distansya sa likod. Kaso po, yan nga yung pag mahina yung shock mo, tapos mahina pa yung spring mo, pag may sakay sa likod, titingala yung sasakyan, tapos sasayad yung gulong dito sa kanyang body, at may tendency pang masusugatan ng gulong dahil matalim itong sa kanyang body, half cab din sa kanyang ilalim ng body niya. Matatamaan pang gulong dyan, mawawasak. Kaya delikado pa pag sumobra. Kung naglo-lowered ka, kailangan wag mo sakayan ng marami sa likod kasi talaga sasayad siya. Yan po, ganyan po yung paglo-lowered. Ito po, tingnan nyo rin po itong pinaka na spring niya. Yan po, bubunutin natin. Walang ka-tension din sa sobrang putol din eh. Tapos linagyan din ng rubber lip. Yan po yung shock na inalis na natin at papalitan natin po siya. Ayan po yung shock sa harap, talagang hindi na bumabalik at mahina na, bumababa na. Yan po. At dinidin ko na lang po ng kamay, wala nang pressure. Yan po. Kaya maingay din yan pag kasi siya na lang nagdadala ng tension dito sa sasakyan, dito sa kaha. Siyang may bitbit lahat, kaya pag nag-bounce siya, tsaka maingay po ang naririnig natin. Kasi wala nang kumokontrol na spring, wala nang kumokontrol na shock, kumakalabog na lang po siya at maingay, parang nawawasak sa pangilalim. Kaya takot po yung may-ari nito at kanyang mga anak, lalo na raw pinag-ahatid sa mga anak niya. At ang posisyon ng mga gulong talagang nakapasok na, at pag kasi po nag-lowered ka, hindi pwedeng hindi mag-over negative yung tayo ng gulong, yung camber correction, camber niya po, magpipiki itong posisyon ng gulong. Kaya kailangan na itayo yung gulong, para pag tinayo naman po itong gulong, pag naka-lowered siya, tatama naman po dito sa sa ilalim ng kanyang body. Ito po yung shock naman, ang kanyang stock. Tingnan niyo po, naka-tension todo, kaya malayong masisira yung at magandang play. Ayan po yung stock ng coil spring at naka-tension po, at hanggang sa taas po. Ayan po sa likod, talagang tingnan nyo po, nakabaluktot pa po dahil sa mahaba siya. Pagbaba mo niyan, may tension na, kaya okay na okay.